Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video rito, hiram natin kay John Reps. John Reps, isang magaling din na vlogger tungkol sa WPS. At ating bigyan ng reaksyon ito at dapat malaman natin na marami na pala tayong barkong pandigma, barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guards. Hindi lang natin na nalaman yan. Pero sa ngayon, ay ito na, kumpleto tong ano ni John Reps, kanyang recollection tungkol sa mga barkong pandigma natin. Mga luma nga lang ito noon, pero ngayon ay nadagdagan ito ng mga moderno na kumpleto ng mga kasangkapan para sa digmaan. At pwede na tayong sasabay sa mga modernong barko ng China ay meron din tayo kasi itong mga ating mga barko na bago ngayon ay made in Korea, in South Korea. South Korea magaling na manufacturer na mga barko. Kasi kahit sa mga sasakyan, di ba, kapag made in Korea na mga automobiles ay mas maganda pa yan kaysa made in China. Kaya ito atin na tingnan, panoorin at alamin kung ilan na ba ang ating mga barkong pandigma. Ito si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad para sa pahayag kung ano na ang update ngayon ng ating mga barkong pandigma sa Philippine Navy. Definitely, sapagkat may direction na tayo. Mas powerful na radars. We need to know what's out there. Hindi lamang land-based sensors o radars, merong air-based, may ship-based, may space-based. Barko, maraming bago. Air Force, maraming bagong mga kagamitan. Aeroplano, helicopters. Under the current administration, modern equipment, more capable, yun ang critical doon. And their supportive package. Kasabay ng paglipat ng focus ng AFP sa external ay patuloy din ang pagpapalakas nito kabilang ang pagbili ng mga bagong barko. Ngunit gaano na nga ba kalakas ang Philippine Navy o ilan na nga ba ang mga barkong pandigma nito sa kasalukuyan? Ang puwersa ng Philippine Navy ay maituturing na mas credible at handa kumpara noong mga nakalipas na taon. Kung babalikan natin ang taong 2013, ang Philippine Navy sa kabuuan ay mayroon lamang 29 na mga barko tulad ng patrol frigates na BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, dalawang landing ship na BRP Laguna at BRP Benguet. Sa logistics support naman ay mayroon itong BRP Bacolod at BRP Dagupan. Sa patrol corvettes naman ay mayroong 11 ang Philippine Navy na BRP Rizal, BRP Quezon, BRP Emilio Jacinto, BRP Apolinario Mabini, BRP Antemio Ricarte, BRP Miguel Malvar, BRP Magat Salamat, BRP Sultan Kudarat, BRP Cebu, BRP Pangasinan at BRP Iloilo. Sa large patrol craft naman ay mayroon itong BRP Emilio Aguinaldo at BRP Antonio Luna. Sa fast attack boat naman ay mayroong 8 ang Philippine Navy at may nag-iisa din itong escort destroyer na BRP Raha Humabon. Sa ating agenda ng mabuting pamamahala, malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Ang gusto natin, maramdaman ng Pilipino ang seguridad at kaligtasan nasaan man siyang panig ng bansa o mundo naroon. Ayan mga kababayan, mabuti pa itong si si Pinoy. Tinatawag nila na Abnoy pero mayroong malasakit sa ating bansa. 'Di ba? Inismol natin itong si Pinoy pero at least merong standoff na nangyari yata sa panahon ni Pinoy diyan sa WPS. Kasi ito nakita naman natin sa administrasyon ni Pinoy ay marami siyang nabili ba yan o hiningi o donation ng ibang bansa na mga barko na maliliit nga pero pwede namang pandigma. Merong mga fast attack, maliliit siya. Karamihan ng mga kargada niyan ay mga machine gun lang. Pero sa ngayon, itong mga bago natin na kuha natin ng mga corvettes at frigates sa South Korea, yan ay mga modernong pandigma talaga yan. Merong mga missiles, radar, at pwedeng maghunting ng submarino, ng incheck. Kompletos, Ricardos, may mga radar na moderno,
dahil made in South Korea. Kayang makipagsabayan ang South Korea sa manufacturing ng mga eroplano, barko. Ewan ko lang sa submarino kung gumagawa ang South Korea, pero barko magaling yan, mga sasakyan, eroplano magaling ang South Korea, kaya doon tayo kumuha ng ating 20 units na fighter jets, i-deliver umpisa ngayong December hanggang sa susunod na taon. Okay, so ito yung magandang balita dahil itong mga barko natin ngayon, 4 o 6 na galing ng South Korea ay yung dineliver lang ngayong taon na ito ay nasa 4 o 6 na barko yan na modernong mga barko na kayang magipagbardagulan diyan sa WPS sa mga maliliit din na fast attack boats ng China. Pero kapag destroyers ang pag-usapan, meron na tayo niyan. Ibibigay na ng Japan yung Abukuma class destroyers. Yun nga lang ay hindi yun loaded. Bibili pa tayo ng mga kanyon, ng mga machine gun. Pero kapag doon tayo bibili sa Japan, mura lang yun kasi kasama yun sa parang i-donate lang yun sa Pilipinas. Kaya dapat sa Japan tayo bibili ng mga i-install diyan ng mga weapons sa mga Abukuma class destroyers. Malalaking barko yan, kayang makipagbanggaan yan sa makakapal ang bakal niyan. Kayang yupiin yan ang mga destroyers ng China. Kaya kung atin yan na pagandahin yung mga destroyers na yan na bigay lang ng Japan, ay talagang matatakot ang China. Kasi kahit banggaan lang ang labanan, di ba? Banggaan lang. Talagang matibay ang bakal ng Japanese kaysa made in China na mga klaseng metal. Okay, balik tayo kay John Reps. Ilan sa mga barkong ito ng Philippine Navy ay wala na o nagretiro na sa serbisyo dahil sa kalumaan. Ngunit ngayong 2026 dahil sa ginawang modernisasyon, ang Philippine Navy ay mayroon na mga bagong barkong pandigma na nagtataglay ng mga bagong sistema tulad ng mga Jose Rizal class guided missile frigate na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, Malvar class guided missile frigate na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Sa OPVs naman ay nasa serbisyo na ang 2 sa 6 na Sulaiman class, ang BRP Raha Sulaiman at BRP Raha Lacandula, ang 3 Mariano Alvarez class na BRP Mariano Alvarez, BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa, at nariyan din ang bagong corvette na BRP Conrado Yap. Habang nadagdagan naman ng 9 ang fast attack boat ng Philippine Navy, ito ang mga Acero class mula sa Israel, pati na ang 2 landing ship na BRP Davao at BRP Tarlac na baka bago matapos ang taong ito ay madadagdagan pa ito dahil ipinasilip na ng Indonesia ang puspusang paggawa sa isa pang LPD ng Philippine Navy. Ayon sa mga opisyal ng Philippine Navy, ang pinakamalaking pagbabago sa modernisasyon ay ang kakayahan ng mga barko na manatili sa dagat ng mas matagal na 1 buwan o higit pa na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Hindi lang daw mga barko ang focus ng Philippine Navy, kundi pati na rin ang kakayahang makita ang mga nangyayari sa ating karagatan tulad ng paggamit ng mga unmanned system o autonomous underwater and surface vehicles mula sa Amerika para mapabuti ang pagbabantay umano sa ating mga teritoryo. Bukod pa dyan ay pinalalakas din ng Philippine Navy ang kakayahan laban sa mga submarino gamit ang mga AW-159 Wildcat helicopters na may mga advanced sensors at weapon system. Sa AW-159 anti-submarine helicopters ay dala-dala naman ni Jose Rizal at ni General Luna. Ayan, so yan nga yung sabi ni Rear Admiral Roy Vincent na kaya nating itong dipinsahan ng ating WPS, pero hindi natin dapat sabihin na kaya nating makipagdigma sa China, pero kaya nating dumipinsa sa abot kaya lamang. Yun ang sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, na pwede tayong makipagbakbakan hanggat kaya natin. Marami na pala tayo. Itong taon lang pala na 2026 ay nasa 20 na pala eh. 20 ka mga bagong barko. Ang 6 dyan ay binili natin yan sa South Korea. Karamihan dyan na yung maliliit
na tinatawag na corvettes at fast attack boats, bigay lang yan ng Israel. At nagbigay din ng Amerika ng mga corvettes at frigates, maliliit din yan na mga barkong pandigma ng Navy. At hindi lang yan, yung helicopter na sinabi kanina, bigay yun ng Amerika. Kaya at least, di ba, sinabi ni PBBM nung nakaraang taon na hindi muna tayo magtawag sa Amerika. Kapag atake ang China, makipagbakbakan muna tayo ng isang araw o 2 araw hanggang kaya natin bago tayo tatawag ng tulong sa Amerika para hindi sabihin na tayo'y mga duwag o tayo'y di ba, nakarely sa tulong ng Amerika. Kailangan ipakita natin na tayo'y Pilipino, tayo'y dugo ni Lapu-Lapu na kahit modernong armada ng mga Kastila sa panahon ni Magellan, di ba? Moderno na yung sa panahon ni Lapu-Lapu, yung armada ni Magellan, yun na yung mga tinatawag na aircraft carrier ngayon. Pero noon mga galyon pa yun. Pero wala tayo noon. Mga bangka lang yung bangka na pangisda lang meron tayo na gamit nila Lapu-Lapu. Pero anong nangyari? Bakit natalo si Magellan ng mga nitibo na grupo ni Lapu-Lapu? Isang grupo lang yun, hindi isang bansa yung nagpagdigma kay Magellan, pero natalo sila dahil nga sila yung umatake sa Pilipinas at hindi nila alam yung asymmetrical warfare na gamit ni Lapu-Lapu. So yan din yung gagamitin natin kapag aatake ang mga inchik dito sa WPS. Dapat alam natin yung asymmetrical warfare na parang ancient method ng pakidigma, na parang guerrilla warfare din, na hindi nababasa ng mga modern war tactician. Okay mga kababayan, kaya yun ang gusto ni PBBM eh. Lalaban muna tayo hanggat makakaya natin dahil meron na nga tayong mga armas. We are armed to the teeth by our allies, Amerika, Israel, Japan, South Korea. Iwan ko lang ang Australia kung merong ibibigay sa atin. Meron yata yung mga drones, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Napakagandang balita, courtesy ni John Reps sa atin. Ito'y update ng ating mga pandigmang barko kung gaano na ba kalakas ang ating Philippine Navy. Paki-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli. God bless us all.